Luka Doncic delikado pang masuspinde ng NBA dahil sa natanggap na technical foul. Totoong dahilan sa pagtanggal kay Michael Malone, nagsimula sa frustration ni Nikola Jokic. At Golden State tinanggal na sa play-in contention ng Suns. Nag-viral sa social media ang sinabi ni Kerr kay Hield patungkol kay Curry. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,599. I-click lamang ang link sa comment section. Si Luka Doncic at ang Los Angeles Lakers sa tulong ng Denver Nuggets ay biglang umakyat sa pangatlong seed sa Western Conference habang 4 na laro na lang ang natitira sa regular season. Sa nalalapit na NBA playoffs, nagtungo ang Lakers sa Oklahoma City para sa pangalawang laro nila dun sa loob ng 3 gabi, ngunit nabigo sila kontra kay Shai Gilgeous-Alexander at sa Thunder 136-120. In remaining 4 minutes and 2 seconds in third quarter, nakuha ni Doncic ang kanyang unang technical foul sa laro, ang ika-13 na niya ngayong season. Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. Pagkatapos niyang makashoot ng jumper sa natitirang 7:40 minutes in fourth quarter, tinawagan siya ng kanyang pangalawang technical foul na naging dahilan ng kanyang pagka-eject sa laro. Ayon kay Lakers beat reporter Mike Trudell, sinabi ni Doncic na may sinasabi lang siya sa isang fan, hindi sa referee, pero pinalabas pa rin siya ng referee. Dahil sa kanyang pangalawang technical, may 14 na si Doncic ngayong season. Kapag umabot ang isang player sa 16 na technical fouls sa isang regular season, automatikong masususpinde siya ng isang laro ng walang bayad. 3 laro na lang ang natitira sa regular season ng Lakers, kaya mukhang maliit ang tsansa na makaipon pa si Doncic ng 2 tech at masuspinde, pero sa paraan ng kanyang pakikipag-usap sa referees, hindi rin imposible. Kamakailan lang ay nasuspinde rin si Rockets guard Dillon Brooks matapos makaabot sa 16 na technical fouls. Kung umabot man sa 16 ang total technical fouls ni Doncic, maliban na lang kung magpasya ang NBA na bawiin ng 1 o 2 sa kanyang text mula Miyerkules, masususpinde siya ng isang laro. Bukod pa roon, bawat karagdagang 2 technical fouls ay may kasunod na isa pang suspension. Sa kabutihang palad para sa Lakers, nire-reset ang bilang ng technical fouls ng lahat ng manlalaro pagdating ng playoffs. Sa postseason, may ibang sistema. Isang manlalaro ay masususpinde sa isang laro matapos makaipon ng 7 total technical fouls. Bawat karagdagang 2, may kapalit na isa pang suspension. Ngunit sa playoffs, ang mga technical fouls ay may kasamang multa sa bawat isa. Kaya iba ang parusa kumpara sa regular season. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Sa ibang balita naman, ang Denver Nuggets ay kakagawa lamang ng isang desisyon na maihahalin tulad mo sa front office na nagtangkang magsagawa ng open heart surgery habang nag-skydiving. 3 laro na lang bago magsimula ang playoffs at bigla nilang tinanggal si head coach Michael Malone at GM Calvin Booth. Hindi lang ito simpleng pagbabago ng personnel. Ito'y isang klase ng organizational malpractice sa mundo ng basketball na parang ginawang modelo ng maingat na pagpapasya ang control room ng Chernobyl kung ikukumpara. Walang lohika ang timing nito. May record ang Nuggets na 47-32, matatag sa ika-4 na pwesto sa Western Conference at may lehitimong tsansa sa kampyonato. Tandaan, ito ang team na nagtaas ng Larry O'Brien Trophy 2 season pa lang ang nakalilipas sa ilalim mismo ng pamumuno ni Malone, ni hindi pa nga nadadapuan ng alikabok ang championship banner nila. Sa ginawa ng Nuggets, parang mas may lohika pa ang biglaang pagkatanggal kay Taylor Jenkins ng Grizzlies. Ang sinasabi ng Denver ay may 3 beses na MVP tayo na naglalaro na parang superhero. Alam mo kung ano ang makakatulong? Guluhin natin ang buong liderato ng team para itong nagpasyang palitan ang lahat ng kable sa bahay mo habang may dinner party ka. Ang kasalanan ni Malone, marahil ay hindi raw niya na-maximize ang roster na may Nikola Jokic, nakakagawa lang ng 41 puntos, 15 rebounds laban sa Indiana. Hindi yan kakulangan sa coaching. Yan ay isang henerasyonal na talento na gumagawa ng mga pambihirang bagay habang gumuho ang organisasyon sa paligid niya. Malapit nang matutunan ng Nuggets ang isang masakit na leksyon na matagal nang alam ng Warriors. Kahit pa meron kang pinakatanyag na talento sa liga na tila Swiss watch sa regularidad ng triple-doubles, ang continuity sa pagkakamit ng championship ay hindi bagay na pwedeng ipa-deliver agad via overnight shipping. Ang organisasyonal na pilosopiya ng Warriors ang nananatiling gold standard, isang bagay na pilit ginagaya, ngunit palpak ng mga tulad ng Denver. At dahil dyan, mahal na Dub Nation,
kaya ang mga dinastiya ay itinatayo, hindi binibili. Kasabay ng biglaang balitang pagkatanggal kay head coach Michael Malone at GM Calvin Booth nitong Miyerkules ng hapon, ito ay ang mga sumunod na ulat at paglabas ng mga nararamdamang pagkadismaya mula sa loob ng team. Ayon sa bagong ulat ni Tony Jones, Sam Amick at Zach Powell ng The Athletic, matagal nang nababahala si Nikola Jokic sa kawalan ng defensive commitment ng team. Ayon sa mga source sa liga, may matinding frustration sa loob ng locker room pagdating sa estilo ng laro ng Nuggets, lalo na sa depensa, sabi ng The Athletic. Ang Nuggets ay nasa ika-20 lang sa defensive rating. Naiinis na si Jokic sa kawalan ng dedikasyon at mahina nilang performance sa depensa ngayong season. Lalo nang naging kapansin-pansin ang frustration ni Jokic sa court nitong nakaraang linggo. Ang frustration na yon ay nagsimulang lumitaw sa aktwal na laro, dagdag pa ng The Athletic. Sa huling 2 linggo ni Malone bilang coach, natalo ang Nuggets sa mahahalagang laban kontra Minnesota Timberwolves at Golden State Warriors. Pero natalo rin sila sa mga larong kayang-kaya nilang ipanalo, partikular na ang pagkatalo sa San Antonio Spurs sa mismong home court nila. Kung may isang manlalaro na hindi dapat ginagalaw o pinababayaan sa liga, si Nikola Jokic yon. Siya ang sentro ng Nuggets at maraming nagsasabing siya ang pinakamahusay na manlalaro sa NBA ngayon. Maaari ring isa na sa top 20 na talento sa kasaysayan ng liga at 30 taong gulang pa lang. Kung hindi kayang panatilihing kontento ng Denver Nuggets si Nikola Jokic, ibig sabihin lang nito na hindi talaga sila seryoso sa pagkamit ng kampyonato. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman, sa natitirang ilang laro ng regular season, pumasok ang Golden State Warriors sa laban nila kontra Phoenix Suns nitong Miyerkules na may malinaw na misyon. Hindi lang sila nagpadala ng matinding pahayag sa pamamagitan ng isang dominante at nakakagulat na panalo 133-95 laban sa Phoenix, pero tinapos din nila ang season ng Suns. Sa pagkatalo ng Phoenix, opisyal na silang natanggal sa play-in tournament contention. Sa pagtatapos ng season ng Suns, pinangunahan ng Warriors ang panalo sa tulong ni superstar point guard Steph Curry na nagtala ng 25 puntos, 9 na rebounds at 6 na assists habang nag-shoot ng 9 sa 17 mula sa field at 3 sa 9 mula sa 3-point range. Isang nakakatawang sandali rin ang tumatak sa laban nang kailanganin pa ni head coach Steve Kerr na paalalahanan si Buddy Hield kung sino si Steph Curry. Sa timeout, habang nakamike si Kerr, narinig siya sa isang nakakatuwang palitan nila ni Hield at Curry. Buddy, that's Steph Curry, Steph, Buddy Hield, I want you guys to meet each other. Buddy, say hello to Steph, he's the greatest shooter in the history of the world, wide open, sabi ni Kerr kay Hield. Nag-viral agad ang eksenang ito sa social media, lalo na matapos ang malaking panalo ng Warriors sa road game. Buddy, that's Steph Curry, Steph, Buddy Hield. I want you guys to meet each other. Say hello to Steph, he's the greatest shooter in the history of the world, wide open. Keep up the leg. I love you, buddy. Mukhang ilang beses na hindi na ipasa ni Hield ang bola kay Curry habang bukas na bukas ito, kaya lumabas ang patawang paalala ni Kerr. Magtatapos ang regular season ng Warriors laban sa San Antonio Spurs, Portland Trail Blazers at LA Clippers. Pero ang panalo nila kontra Suns ay siguradong nagsilbing napakalaking boost ng momentum para sa kanila habang papalapit ang playoffs.